Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong midweek Bible study para po sa gabi na ito. Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong global community across the globe. Saan man po kayo naroon ngayong gabi. Dalangin namin na kayo po'y marating ng aming pagbati, na kayo po'y nasa maayos, mabuti at pinagpalang kalagayan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po tayo sa mga kapatid po natin na dumako po sa ating sanctuary. Napakarami po natin mga kaluluwang nakikita at hindi nakikita. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang mahalaga po ngayong gabi, tayo po'y binigyan ng pagkakataon muli ng ating Panginoon na magkasama-sama sa isang maikling panahon ng ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At ang panalangin namin, kung kayo po'y nasaan man kayo sa gabing ito, at anuman ang kalagayan at kondisyon po ng panahon, dalangin namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, na kayo po'y pagpalain ng mabuting weather. Medyo hindi po mabuti ang balita sa maraming panig, katulad po ng nagaganap ngayon sa dako po ng Kabikulan, particularly sa Albay. Medyo malakas po ang ulan at medyo mataas na po ang tubig sa mga karatig na mga ilog at mga lugar na marami pong tubig. Kaya pinagpe-pray po namin kayo na kayo po'y pagpalain. Yung mga kapatid po natin sa Ginubatan sa Albay, meron po tayong gawain po dyan sa Ginubatan sa Albay sa pangangalaga po ni Kuya Jerome. Dalangin namin na kayo po ay patuloy na ingatan ng ating Panginoon anuman ang sitwasyon o kalagayan po ng panahon. Hallelujah. At dito po sa amin sa Pasig, medyo maayos pa naman pero nagdeklara na po ng walang pasok muli bukas dahil sa inaasahan po na paglandfall ng bagyong Christine. Talagang medyo medyo hindi po nagbabago yung lakas hanggang makapasok at maglandfall. So we pray for all of our brothers and sisters, especially those across provinces and cities in the Philippines, na anuman po yung inyong nararanasan. We pray for you and we ask for the protection of the Holy Spirit and the protection of our God to be upon all of you tonight. At lilipas naman po yan at wala naman bagyong nananatili. Ang lahat ng bagyo ay nakikiraan lamang. Kailangan lang po magpakatatag tayo at magpakatibay sa ating pag-asa at sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Humihingi din po kami ng paumanhin na wala po tayong naging online meeting last Wednesday kung bakit ay nasa dako po kami ng Negros Occidental at nagkandak po tayo ng gawain sa dako po ng Murcia. Kaya po salamat sa Panginoon, ngayon po ay nagkita-kita tayo muli. At salamat sa Panginoon. So wherever you may be tonight, across the globe and even to as many provinces and cities in the Philippines, hallelujah, God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. And tonight, kung meron po kayong katabing Bible with you, o kung kayo po ay nakaredy ngayong gabi para samahan kami sa gagawin po nating pag-aaral, I will be submitting a very simple message which I will entitle Staying in a Place of Faith. Staying in a Place of Faith. O stay strong in a place of faith. At sa pamamagitan po ng mensaheng ito, ay magsasubmit po ako ng mga paalala kung paano po tayong mananatiling matatag at matibay sa ating pong pag-asa at pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng maraming pag-uusig at pagsubok na nararanasan po natin. Hindi po tayo exempted. Lagi po nating ipinapaalala na for as long as you are living on planet Earth and existing on planet Earth, there will be many tribs. Ang sabi po, tribulations will come. Tribulation shall come. At ito po ay tiyak na nararanasan po ng bawat isa sa atin regardless of our denominations or faith or religious background. Everyone existing on planet Earth
ay may iba't ibang anyo, larawan, sukat, laki ng mga pagsubok. Hindi po tayo exempted. Many are the afflictions of the righteous. Even the righteous have afflictions. But the Lord shall deliver them from out of them all. Ang expert ang Panginoon sa pagde-deliver ng kanyang mga anak, especially in the midst of afflictions. So just hold on at magpakatatag lang po tayo. If you have your Bible with you, we will begin reading from 1 Timothy chapter 4 at babasahin po natin magmula verse 1 hanggang verse 3. And I have prepared an outline and we hope that the outline will be a blessing to you to follow through the topic we will be sharing tonight. So, tama ba Kuya Noel? 1 Timothy chapter 4 verse 1 to verse 3. Ano na po pala? Diretso na pala tayo. Hebrews chapter 10 na pala tayo, no? Kuya Noel, wala ba yung naunang talata? Wala, no? So dito na tayo sa Hebrews chapter 10. Balikan natin. May slide ba tayo nung una? Wala. So kung ano yung pin-repair natin. So Hebrews chapter 10, 23 to 25 po muna tayo. Hebrews chapter 10, 23 to 25. Ang sabi po, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Malinaw na malinaw po yan. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Extremely familiar po yan sa mga taga-The Life Giver Church. At lagi nating nababanggit yan, nagiging, kumbaga, yan nga ay palasak na sa mga mananampalatayang taga-Life Giver na tayo po'y magpakatatag at magpakatibay sa ating pananampalataya. Ang sabi po, magpakatatag tayo at magpakatibay sa ating pananampalataya. Let us consider one another to provoke unto love and unto good works. Let us consider one another to provoke unto love and unto good works. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, and sabi po, and so much the more as you see the day approaching. So dito po sa mga talatang ito, total Bible study naman po ito, pwede nating, so isa-isahin. Ang sabi po sa may aklat ng Hebreo ay magpakatatag tayo. Tingnan nga natin yan sa Tagalog. Hallelujah, para alam niyo po, ang pagsasalin sa mga translations ay sadyang ginawa para mas maunawaan po natin kung ano yung binabanggit sa orihinal na salin. At ang sabi po sa Tagalog ay ganito, na po, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang ang nangako ay tapat sa kanyang pangako. Hallelujah. 23 to 25. Yan po. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Napakagandang talata, ano po? Ang sabi, magpakatatag tayo. So, ang binabanggit, ang kinakausap po dyan, ay ang may akda at ang kasama ng kanyang pinagsulatan. So, hindi inihiwalay ng author ang kanyang sarili sa panawagan na tayo po ay magpakatatag. So, kasama natin ang may author, at ang sabi ng may author, magpakatatag tayo. At ito po'y imbitasyon sa ating lahat. Hindi lamang sa mga mananampalatayang pinagsulatan ng aklat, kundi sa lahat ng mga sumasampalataya, tayo po ay inaanyayahan. Kasama ka, kasama ako, kasama ang bawat isa sa atin, magpakatatag tayo. So, ibig sabihin ng tayo, sama-sama.
Walang ihiwalay, walang exempted, walang inclusive, walang tayong lahat. Ibig sabihin, walang exclusive. Tayo pong lahat ay inaanyayahan na magpakatatag sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa. Hallelujah. Kayo po na sumusubaybay sa ating pong online streaming, sa mga kapatid natin na nasa sanctuary, tayo pong lahat ay inaanyayahan ng mga talata at ng mga salitang ito na tayo po ay magpakatatag. Na po? At ang sabi po, huwag tayong mag-aalinlangan pa. So kung kayo po ay may panahong dumaraan sa iba't ibang pagsubok at kabigatan ng buhay, at sa panahong tayo po'y may pagsubok at pag-uusig, tila may panahong tayo po'y nag-aalinlangan, nandyan pa ba ang Panginoon? Ako ba'y tinutulungan pa ng Panginoon o tayo po'y nag-iisa na? Ang panawagan po sa atin ay huwag na tayong mag-alinlangan pa. So kung kayo po minsan ay dinadaanan ng pagdududa, pagdadalawang isip at pag-aalinlangang may Diyos na handang tayo ay pagpalain at tulungan, ang panawagan, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Hallelujah. Amen. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Hallelujah. Kung may panahon sa buhay mo na ikaw ay nag-doubt, kung may panahon sa buhay mo na nagdalawang isip kung nandyan pa ba ang Panginoon, ang panawagan ngayon, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Hallelujah. Now, bakit tayo po ay inaanyayahang magpakatatag at magpakatibay sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa, kung bakit ay sapagkat buhay na buhay yung susunod na mga salita at ang sabi po, ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, maaasahan mo ang nagsasalita. Maaasahan mo ang nangako. Maaasahan mo ang Diyos. Hallelujah. Praise God. At ang sabi po, maaasahan. Ano ba sa inyong understanding ang salitang maaasahan? Ang understanding natin sa salitang maaasahan ay yung tiyak na hindi kanya pababayaan. Ang maaasahan ay ang isang taong gagawin ang kanyang mga sinasabi. Ang isang taong maaasahan ay tutuparin ang kanyang mga pangako. Ang isang taong maaasahan, pwede mong itaya ang buhay ng kapitbahay mo sapagkat kaya niyang gampanan ang kanyang mga sinasabi. Ako lagi kong itinataya ang buhay ni Pastor Hill. Hallelujah, sapagkat nakatitiyak ako na hindi ako mapapahiya kay Pastor Hill. Hallelujah, sapagkat ang nangako ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Hallelujah. Alam kong maraming nagagalak at natutuwa ngayon sa mga salitang ito sapagkat anuman ang inyong pinagdaraanan, anuman ang inyong nararanasan, hallelujah, maaasahan ang ating Panginoon at tinitiyak niyang ikaw ay hindi niya iiwan, tinitiyak niyang hindi kanya pababayaan at muli maitataya mo ang lahat ng pwede mong itaya para ikaw ay maging matatag at matibay sa pananalig sa Kanya. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for the one who promised is a faithful God. He will never leave you, He will never forsake you, no, never. Hallelujah. At ang sabi po, let us consider one another to provoke unto love and unto good works. Praise God. Ano ba yung ibig sabihin ng let us consider? Let us consider. Hallelujah. Ang sabi po yung let us consider, praise God. So meron po tayong lesson outline that you can follow through. Ang salitang let us consider is from the Greek word katanoeo, nang ibig sabihin kata and noeo. It depicts something that is moving downward, and the word noeo, depicts the mind or means you think. So when the two words are placed together, the new word means thoroughly think something true or to ponder something from the top all the way to the bottom.
Ibig sabihin, meron po tayo niyan, nasa lesson outline po natin. Sinulat ko po yan consider. So the word to consider means, ibig sabihin, it is the idea of carefully contemplating a matter. Carefully contemplating a matter, pondering and carefully looking at a particular issue, ibig sabihin, fully studying a subject. Yan po yung salitang consider. At ang panawagan po sa atin, let us consider one another. Let us consider one another. Ibig sabihin, sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Hallelujah. Parang wala dyan yung consider. Kasi sa English po, ang sabi, let us consider one another. Ang ibig sabihin, isipin mong mabuti, alalahanin mong mabuti, pag-aralan mong mabuti, ang ikaw ay merong kapwa. So, i-consider mo yung iyong kapwa. Ang ibig sabihin, let us consider one another, i-consider mo yung iyong kapwa. Sabihin, hindi lang ikaw nag-iisa. Apo, yung may katabi ka ngayon, alalahanin mo yung katabi mo ngayon. Consider one another. So, hindi ka lang nag-iisa sa lahat ng yung pinagdaraanan, at yung katabi mo hindi rin nag-iisa. Alalahanin mo yung iyong kapwa. Ibig sabihin. Balik nga tayo kay Noel. Hallelujah. Parang, hindi mo na isulat? Hindi na. Wala. Magkapareho ba tayo ng outline? Parang magkaiba tayo ng outline Ayan po, consider one another. Ibig sabihin, ayan lang nakasulat, consider one another. Amen. Praise God. So, ibig sabihin po, alalahanin natin ng isa't isa. Alalahanin natin ng isa't isa. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating kinalalagyan, alalahanin natin meron po tayong kapwa. Po, maniwala kayo, ikaw ay nilalang ng Diyos para sa kapwa mo. Kung wala kang kapwa, hindi ka lalalangin. Pero kaya kaya ka nilalang dahil sa kapwa mo. At sa Biblia, lalo na sa New Testament, yung mga writings ni Apostle Paul, di ba, there are 13 books written by the Apostle Paul. If you will consider the book of Hebrews as one of those writings ni Pablo, 14 ang aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa New Testament. Ibig sabihin, halos 1/3 of the New Testament was written by the Apostle Paul. Kasi 14 epistles, 27 lang po ang books ng New Testament. And among the 27 books of the New Testament, 14 of those ay sinulat ni Apostol Pablo. And among the 13 epistles written by the Apostle Paul, nabanggit niya yung salitang one another, hallelujah, for more than 100 times. Sinulat ni Apostol Pablo, nababanggit niya paulit-ulit yung salitang one another. And among the one another na sinulat niya 100 times being mentioned, 59 of those being mentioned ay nagre-refer o may kaugnayan sa magkakapatiran sa pananampalataya. Can you imagine that? 100 beses niya binanggit yung salitang sa isa't isa o one another. At sa 100 beses na binanggit, 50 na ulit, sinasabi niyang pahalagahan natin ang isa't isa, referring to the brothers and sisters in the Lord. 59 times. Kaya dito po binabanggit, hallelujah, the writer of Hebrews uses this word to convey the picture of a loving community where people are vitally concerned about each other's welfare. So ito po binabanggit, the writer of Hebrews, which we believe is the Apostle Paul, uses this word to convey the picture of a loving community where people are vitally concerned about each other's welfare. Kaya isipin mo, hindi ka nag-iisa. Ano man ang pinagdaraanan natin sa kasalukuyan, tayo po ay may kasama. At kung ikaw ay mag-aalala sa kapakanan ng iba, yan ang sinasabi niya. Hindi lang sarili nating kapakanan, kung hindi kapakanan ng isa't isa. At yan ang kaisipan ng Panginoong Hesus.
Kung gusto nyong malaman kung ano ang nilalaman ng isip ng Panginoong Yesus, ang isip ng Panginoong Yesus ay hindi lamang magmalasakit sa sarili, kung hindi ipagmalasakit ang iba. Yan ang kaisipan ng ating Panginoon. The mind of Christ has something to do with being concerned with others. Alalahanin natin ang ating kapwa. Kaya ang sabi niya, let us consider one another. Yan po yung ibig sabihin, creating a family where we are vitally concerned about another's or each other's welfare. Tapos ang sabi niya, let us consider one another, provoking one another unto good works and unto love. Ang sabi, panawagan po sa ating lahat, lalo na tayong nagdumaraan sa iba't ibang problema at pagsubok, ang sabi, let us consider one another to provoke unto love and unto good works. Now, yung salitang provoke ay galing sa salitang para susmos. Ang ibig sabihin po is, hallelujah, it comes from the Greek word para susmos. The word para means alongside, and it carries the idea of being close. The second part of the word is the Greek word susmos, which means to sharpen something such as a knife and indicates a very sharp situation. Pag pinagsama natin yung para susmos, ang ibig sabihin ng salitang provoke, hallelujah, is someone who has come alongside of someone else for the purpose of prodding and impelling that person to do something. So pag sinabing let us consider one another, alalahanin natin ang isa't isa. Pagkatapos pag sinabing provoking unto love and unto good works, ang sinasabi po ay pukawin natin, meron tayong gagawin sa ating kapwa. Meron tayong gagawin sa ating katabi. At ang salitang provoke unto good works and unto love sa Tagalog ay pukawin ang damdamin ng isa't isa patungkol sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. At pag sinabing provoke, pukawin, yun lang pala yung ibig sabihin ng provoke, ano? Pukawin. Diba? Si Kuya Cording, laging niyang sinasabi yan. Nung nabubuhay pa si Kuya Cording, di ba? Sinasabi ni Kuya Cording, pukaw na mo. Di ba? Sinasabi ni Kuya Cording. Ibig sabihin, gising na. Na po, praise God. Kaya yung pala yung pukaw. Kaya lang dinudugtungan niya ng namo eh. Kaya hallelujah, pwede rin pukaw na mo. Gising na kayo. Hallelujah. Praise God. Kaya pwede ba gisingin mo yung katabi mo, inaantok na eh. Hallelujah. Pukaw na. Pukaw na. Gising na, gising na. Hallelujah. At sa Cebuano, mata na. Sa Ilonggo, mata na. Sa Ilonggo ba, mata na rin? Mata na. Sa Cebuano, mata na eh, no? Mata na. Ano yung Bohol bang salita yung pukaw? Bohol. So, bujol, hallelujah, pukaw. Bujol. Sa Karay ay bugtaw. Bugtaw. Sa Tagalog, gising na. Amen. Pero hindi na idinudugtong yung namo. Amen. Basta gising lang. Praise God. Kasi pag ginising ka at medyo masama gising mo, sasabihin, pukaw mo na rin. Parang ganun eh. Gising na kayo. Gising na kayo. So, at tayo po sa talatang ito, ang kinakausap ay yung parang hindi kaya dahil parang hindi na kumikilos, lupaypay, nangihina, wala nang lakas para magpatuloy. Kaya ang panawagan ng may akda ng talatang binabasa natin ay gumising na kayo. At tayo po'y, ang panawagan ay gumising tayo sa paggawa ng mabuti at gumising tayo sa paggawa ng pagmamahal sa isa't isa. So we need people who will love us.
observe us and support us when we are struggling or standing on the Word of God. But at the same time, others need our assistance too. So, ibig sabihin, hallelujah, let us consider one another, provoking one another in unto good works and unto love, ay pagmamalasakit sa isa't isa, na pukawin natin ang damdamin ng isa't isa sa paggawa ng tama, pukawin natin ang damdamin ng isa't isa sa pagmamahal sa kapwa, hallelujah, lalo na yung mga dumaraan sa iba't ibang kabigatan at pagsubok ng kanilang buhay. Kaya po kailangan natin ng isa't isa. Kailangan niyo ako, kailangan ko kayo, kailangan natin ang isa't isa. Hindi natin kayang mabuhay lalo na sa panahong maraming pagsubok at kabigatan ng tayo lamang. Hallelujah, mahalaga na meron tayong kapwa na ating pinalalakas at merong kapwa na nagpapalakas sa atin. At yan yung panawagan sa pangatlong talata. Kaya ang sabi, not forsaking the assembling of ourselves together. Not forsaking the assembling of ourselves together. Pansinin po ninyo, magkakadugtong yung mga talata eh. Interconnected po yung talata sa 23, sa 24, at saka sa 25. At alam po nyo, isa sa makatutulong sa atin upang tayo po ay manatiling matatag, nagpapatuloy, anuman ang ating pinagdaraanan, ay ang huwag nating kaliligtaan ang mga pagtitipon. Huwag nating kaliligtaan. Sa Tagalog, huwag nating kaliligtaan ang ating mga pagtitipon. Apo? Hallelujah. Katulad ng ginagawa ng marami, ang ginagawa ng marami po kasi ay parang, hallelujah, hindi na sila dumadalo. Lalo nung pagkatapos ng pandemic, after the pandemic, ang mga tao po nasanay at nahirati na lang sa online. Kahit nagbukas ng mga simbahan ng kanilang pintuan na kung saan pwede ka nang umattend, pwede ka nang dumalo face-to-face dahil wala na namang issue ng mga sakit at karamdaman. Pero ang marami po ay nasanay na sa hindi pagdalo. Kumbaga, kontento na lang silang nanonood ng online, nanonood sa TV, hawak ang cellphone, may iPad or any gadgets for that matter, at hindi na nila, kumbaga, pagpasyahang pumunta sa church. Samantalang alam po ninyo, iba yung online, yung nanonood ka lang, kaysa doon sa aktual na ikaw ay nakakasama at nakaka-fellowship ng mga kapatid sa Panginoon. At sinasabi po yan ng talata. Nang sabi, huwag nating kaliligtaan ang mga pagtitipon. Bakit po? Kung bakit ay sapagkat ang mga pagtitipon ng ayon sa talata ay nakapagpapalakas, nakapagpapatatag, nakakapag-encourage po eh. Na-exhort ang bawat isa. Ibig sabihin, nabibuild up, na-strengthen, napapasaya, napapatatag, hallelujah, natutulungan. Ano man ang kanyang yung makita mo lang yung kapatid na dumalo sa gawain, hallelujah, minsan sapat na makita mo lang yung mga kapatid mo sa church, lumalakas ka na. Makita mo lang sila, at least alam mong buhay pa sila, hallelujah. Nandyan pa't umaattend. At nakapagpapalakas, alam niyo po, pag makita ko lang kayo, lumalakas ako. Sana gayon din kayo, pag nakikita nyo ako, lumalakas din kayo. Kasi nakapagpapalakas talaga yung makita natin ng isa't isa. Sa maniwala po kayo, hindi kami po dito sa The Life Giver Church, meron po kaming every Friday fellowship ng mga pastor. At kung hindi lang mahalagang i-cancel, hindi kami magka-cancel ng fellowship ng mga pastors because na-strengthen po kami sa isa't isa. Lalo na yung mga pastor, maraming problema sa pamilya, maraming problemang personal, tapos may problema pa sa mga member ng church, tapos may, pagka nakikita namin ng isa't isa, praise God, hallelujah, sumisigla kami, lumalakas kami. At nagiging daan para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nag-iisa, kung ikaw ay nandyan lang, hallelujah, at kontento ka na sa wala kang kausap,
Di ba, pag nag-o-online ka, minsan natutokso kang magkanaw ng kape, minsan natutokso kang haleluya, habang ikaw ay nanonood, naglalaba ka, nagluluto ka, di ba? Minsan, pag hindi pa maganda-ganda yung naantok ka, natutulog ka. Kaya, haleluya, iba po. Iba po. Sabi mo nga, iba yung ikaw ay dumadalo mismo sa gawain. At hindi mo kinakaligtaan yung mga pagtitipon. Ang sabi po, do not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Look at this, as the manner of some is. Ibig sabihin, nakakaugalian na ng ilan sa atin. Parang tanaw na tanaw ng may akda yung nagaganap ngayon. I cannot imagine, isinulat ito 1,000 taon ng nakaraan, pero ngayon ay parang natatanaw niya na marami pa rin gumagawa hanggang sa kasalukuyan. As the manner of some is. But praise God, hallelujah, sabihin mo nga, mabuti na lang tayo ay magkakasama. At ako'y pinagpapala kapag nakikita kita. Amen. Ako'y nabe-bless pag nakikita kita. Lalo na ngayon, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kung merong panahon na malapit na siyang bumalik, ito yung panahon na ito. Amen? Hallelujah. Kaya do not forsake the assembling of ourselves together. Tingnan nga natin yung forsaking, yung do not forsake the assembling of ourselves together. The word forsaking is from the Greek word talifontes. Hallelujah. Parang, hindi ko alam kung ganun talaga yung pronunciation yan. Parang Sprackenheit lang yan. Hallelujah. Talifontes. It comes from the Greek word, hallelujah, and it's a compound words, ek, kata, at lepo. Ibig sabihin po ng ek means out, kata means down, lepo means behind or be lacking. Pag pinagsama-sama natin, ang kahulugan po'y ganito. Na po, pag pinagsama-sama natin, kinompound natin yung tatlong salita ng iisang English word forsake, ganito po ang magiging kalalabasan. Hallelujah. This word describes someone who feels extremely left out and defeated. He feels like he's trailing far behind everyone else in his spiritual life and in his life in general. It seems like everyone is succeeding but him. Tingnan po niyo yan. Kapag tayo po ay napoforsake, napag-iiwanan. Salitang Tagalog po ay napag-iiwanan. So kapag hindi tayo dumadalo, ang pakiramdam natin, tayo po ay napag-iiwanan. Tapos nagtatampo tayo dun sa mga dumadalo, ang akala natin, tayo'y iniiwanan na. Pero ang totoo, pag hindi ka na dumadalo sa gawain, meron kang damdamin na parang ikaw ay napag-iiwanan. Yun po ang ibig sabihin ng forsaking. Kaya po, if you feel like you are being left out, walang diferensya dun sa mga umaattend. Siguro dinadaya tayo ng kaaway, at ang kaaway sinasabing pag hindi ka na nakakadalo, napag-iiwanan ka na. Yun po kasi ang salita eh. Kaya para wag kang makaramdam na ikaw ay pinag-iiwanan na, dumalo tayo sa gawain. At pag tayo'y dumalo sa gawain at hindi tayo kumakaligta, hindi ka makararamdam na ikaw ay napag-iiwanan. Amen. Hallelujah. So in other words, he feels like he's outside the circle of his group. He feels discouraged or depressed, and he feels like everyone else has surpassed him. Yun yung napag-iiwanan. Kaya minsan sa buhay natin, pag hindi na talaga tayo dumadalo, hindi na nakakalimutan na natin yung mga pagtitipon, yan ang damdamin natin. At dinadaya tayo ng kaaway. Hanggang isang panahon, makakahiyaan na natin. At pag nakahiyaan na natin, dahil ang pakiramdam na pag-iwanan na tayo, tutuluyan na natin na hindi na tayo dumalo. Kaya
pagka sumasapit ang mga problema at pagsubok, ang pakiramdam natin, hindi na natin kaya eh. Pero kung tayo lamang ay mamimili at magpapasya, na anuman ang mangyari, bibigyan natin ng halaga ang pagdalo at ang pagtitipon, maniwala ka, hindi ka kayang daigin at hindi ka madaling magigiba ng mga pagsubok na dumarating. Sapagkat sa pagtitipon may lakas, may pag-asa, may katatagan, at sumisigla ang ating pananampalataya. Can I hear a good amen? Amen. So, rather than go to church to be encouraged and strengthened, this person allows his emotion to control him and he starts missing church meeting. In other words, he forsake the assembly of believers. Yan po yung ibig sabihin nung forsaking. Forsaking, not forsaking the assembling. Kaya wag nyo pong mamaliitin yung salitang kinakaligtaan dahil yan po ang nangyayari. Ang pakiramdam na pag-iiwanan ka na. At yung malimit na dumadalong, pakiramdaman naman nila, sila'y pinalalakas at pinatatatag ng ating Panginoon. Kaya po, hallelujah, I hope you're still with me and following me. Amen. Praise God. Mahalaga po ito. Napakasimple, napakapalasak na mga talata ng Biblia, pero yan po'y panawagan sa atin, lalo na tayo na may mga pagsubok at mga problemang nararanasan sa pagdaan ng panahon ng buhay. Hallelujah. Kaya, praise God. Siguro magtatapos na ako dito sa 2 talata, sa 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Di ba hanggang 39 lang po ito eh. Amen. Praise God. So punta po tayo doon sa verse 35, chapter 10. Paalala lang po yung una. Parang admonition, reminder lang po. So this is the topic actually. Ito po yung topic natin. Ang oras ko po ay 8:05. And before, hallelujah, before your life ends. Amen. So Hebrews 10:35. Sabi po, so do not throw away this confident trust in the Lord. Hallelujah. Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. So cast not away, therefore, your confidence. So do not throw away this confident trust in the Lord. Bakit yan ang panawagan? Kung bakit yan ang panawagan, kasi kapag ikaw ay may mga pagsubok at mga problema na dumaraan sa buhay mo, ang tukso ng kaaway ay bitiwan mo na yung iyong pananampalataya. You cast away your trust. You cast away your confidence. Na po, ang example po niyan ay yung isang, sa Mark chapter 10, kung hindi ako nagkakamali, merong isang bulag na namamalimos sa daan ng Jericho, ang pangalan ay si Bartimaeus. Si Bartimaeus. Hindi ba, nang dumaraan ng Panginoon kasama ang mga alagad, narinig niyang dumaraan ng Panginoong Yesus. Bulag siya, hindi niya nakikita. So dumaraan ng Panginoong Yesus, at sa pagdaan ng Panginoong Yesus, narinig niya na si Jesus yung dumaraan kasama ng mga alagad. Tapos, palibhasa, alam niya na si Jesus ang dumadaan, sumigaw siya ng malakas sa sinabi, Jesus, Son of David, have mercy on me, di ba? Ang sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa, mahabag ka sa akin. Tapos lumapit ang Panginoon dahil ang narinig ng Panginoon ang sigaw ng may pananampalataya. Alam nyo, kapag ang inyong panalangin ay may pananampalataya, dinig na dinig ng Panginoon yan. Kahit na marami pang alingaw-ngaw at ingay sa kapaligiran, kapag ikaw ay nag-pray, kahit hikbi lang, at ang hikbi mo ay may pananampalataya, tiyak na maririnig ka ng Panginoon sa iyong pagsasalita. Kaya narinig ng Panginoon ang sigaw ng isang bulag ng may pananampalataya. Kaya napatigil ang Panginoon nang marinig niya yung sigaw, isang tinig ng may pananalig sa Panginoon.
Napatigil ang Panginoon at lumapit ang Panginoon. Hallelujah. Actually, pinatawag niya yung bulag at tinanong niya yung bulag, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? What do you want me to do for you? Hallelujah. Sinabi ng Panginoon sa bulag, hallelujah, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Pero bago lumapit ang bulag sa Panginoon, he cast away his garment. Salitang throw not away, yung cast, do not throw your confidence away. Yung cast away, bago tumayo sa pagtayo ng bulag, bago lumapit kay Jesus, hinagis niya yung kanyang balabal. Hinagis niya yung kanyang balabal. At alam po ninyo, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, makikilala mo ang propesyon, ang karir, ang bokasyon ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang balabal. Ang Panginoong Yesus, kahit hindi mo sabihin siya'y rabay, siya'y may balabal ng pagkarabay. Na po, ang isang pulubi, may balabal ng pagkabulubi. Ang isang bulag, may balabal ng pagkabulag. Kaya, hallelujah, ang ginawa ng bulag, inalis niya yung balabal ng kanyang pagkabulag at pagkapulubi at lumapit siya sa Panginoon. Na po? Bakit po? Bakit po siya nag-alis ng kanyang balabal sa pagkabulag at pagkapulubi? Kung bakit ay sapagkat nananampalataya siyang sa paglapit niya kay Jesus, paggagalingin siya at pagpapalain ng ating Panginoon. Walang lumapit sa Panginoon na binigo ng ating Panginoon. Walang lumapit sa Panginoon na hiniya ng ating Panginoon. Kaya totoo yung salitang ang nagtitiwala sa Kanya, hindi niya hinihiya. Walang nagdi-disappoint na nananalig sa Panginoon. Amen. Kaya hinubad niya yung kanyang balabal. At pagkatapos lumapit siya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ngayong gabi, anong mong gustong gawin ng Panginoon para sa iyo? What do you want the Lord to do for you tonight? Maniwala ka, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Ano man ang iyong panalangin, may pananampalataya. Gagawin ng Panginoon yan para patunayang hindi ka niya bibiguin sa iyong pag-asa. Hallelujah. Maging mga kapatid natin na sumusubaybay, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ang sabi po, do not throw away your confident trust in the Lord. Sabi mo nga sa iyong katabi, kung may katabi ka habang nanonood ka, do not throw away your confident trust in the Lord. Wag mong iahagis at isa-isang tabi at itatapon ang iyong pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Bakit po? Remember that the great reward, hallelujah, it brings you. Hallelujah. Ang sabi po, cast not away therefore your confidence, because your confidence has great recompense of reward. Maniwala ka ang Panginoon, hindi hinihiya ang nagtitiwala sa Kanya at laging may gantimpala sa nananalig sa Kanya. God is a rewarder. God is a rewarder. Tignan nga natin yung ibig sabihin po nung recompense of reward. Hallelujah. Meron pa ba ako nun, Kuya Noel? Wala na, no? Yung great recompense, yung recompense of reward, ang ibig sabihin po nun ay, hallelujah, it comes from the word na salary, money, blessings. Tapos ito po ay naghahanap ng daan para ibigay doon sa nagtitiwala. Hallelujah. Meron ako nun eh. Tignan ko lang po Hallelujah. Sandali lang po Recompense. Ang sabi po, yung confidence, actually, balik tayo doon sa confidence. Meron tayo ng confidence, no? Confidence refers to a bold, brave, fearless declarations and faith confessions regarding God's promises. So do not throw away your confidence. Ibig sabihin, pag ikaw ay confident,
hindi ka mahihiya na ideklara ang pagtitiwala mo sa Kanya. Matapang ka, bold ka, na ipahayag ang iyong pananalig, lalo na yung iyong confessions of faith, because you believe that the one who promised is faithful. Confidence. Tapos ang sabi po, yung recompense, it comes from the word mistapodosya. Mistapodosya. At ang ibig sabihin po ng recompense, hallelujah, mistapodosya, mista means something given as a reward like money or blessings. Mista means something given as a reward like money or any blessings. Podosya is from the root word podos, which means feet. Hallelujah, feet. So paa. O di kaya road. Na pag pinagsama mo yung mista podosya, which means recompense, ang magiging, you put it together, recompense, mista podosya, ito po ang magiging kahulugan. Put together or compounded together, it formed this meaning. Your reward is walking like feet towards you. Your reward is walking like feet towards you. Money is on the way. Your blessings is on the way for manifestation. Yan po yung mistapodosya. Kapag ikaw ay confident sa Panginoon, yung confidence mo may reward. At yung reward, hinahanap yung pagre-rewardan niya. Hallelujah! Parang yung salapi, naglalakad na paa at hinahanap yung pagkakalooban ng pagpapala. Kaya ngayong gabi, humanda ka. Hallelujah! Humanda po kayo na nanonood sa online na ito. Sapagkat yung pagtitiwala, yung confident trust ninyo sa Panginoon ay may recompense of reward. At ang ibig sabihin ng recompense, hinahanap ka na ngayon ng mga blessings, ng mga pagpapala para i-reward sa iyo ang mga biyayang ito. Amen. Parang hindi kayo masaya. Hallelujah. Parang hindi tayo masaya. Masaya po ba kayo na mga nanonood? Hallelujah. Ang mga pagpapala naghahanap ng daan para ibigay sa iyo ang mga biyayang para sa iyo ngayong gabi. At huwag kang magulat pagka iyan ay bumagsak na sa iyong harapan para mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa iyong katabi, maghanda ka. Hinahanap ka na ng pagpapala para mag-manifest sa buhay natin. If you can only believe me, ang susi dyan ay do not throw away your confident trust in the Lord. Huwag niyong iahagis, huwag niyong isa-isang tabi ang pag-asa at ang pagtitiwala sa Panginoon. Do not throw away your confident trust in the Lord, because there will always be recompense of reward. And the word to recompense means, hallelujah, put together. In other words, your reward is moving toward your direction, your blessings or your money moving toward your direction, your remuneration moving toward your direction. Surely, it will come in just a matter of time for the manifestation. Sabi mo nga, surely it will come. It is just a matter of time. Darating na. Darating na. Hallelujah. Oras na lang ang binibilang. Panahon na lang ang binibilang para mag-manifest ito. Minsan natatawa tayo, no? Hallelujah. Baka, sigurado ba yan? Ang sabi po, surely. Pag sinabing surely, hindi surely. Asawa ni Pastor Dante yun. Surely, hallelujah, tinitiyak niya na magmamanifest sa atin. In just a matter of time. Kung darating o hindi yan ang issue. Ang issue ay kung kailan. Amen? Lumalakad na, mistapodosya. Lumalakad na. Naghahanap na ng daan. Hallelujah. At pinagpala tayo na
nagtitiwala. Hindi natin ito pinagtatawanan. Kung kayo nagtatawa, hallelujah, baka hindi nyo masumpungan. Maging katulad tayo ng kapitang hinamak ang sinabi ni Eliseo na bukas ng umaga, ang halaga ng harina ay magiging kasing halaga lang ng barya. Sabi nung kapitan, hindi mangyayari yan. Sabi niya, kung hindi ka naniniwala, hindi mo yan mararanasan. Kinabukasan, nag-sale. At ang harina ay pinagbili ng kusing, ng sensilyo. Di nagtakbuhan yung mga tao, nadaganan yung kapitan, patay! Nang mamatay yung kapitan, di niya natikman yung baryang halaga ng harina. Kaya kung pinagtatawanan natin ang sinasabi ng Panginoon, na panahon na lang ang binibilang at hinahanap ka ng pagpapala, baka ma-miss mo yung pagkilos ng Panginoon sapagkat ito'y magaganap sa mga taong hindi ipagpapalit ang kahit ano sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Magaganap po yan doon sa mayroong confident trust in the Lord. Yung recompense of reward will only happen to those who will not throw away their confidence in our God. Praise the Lord, kahit may grace. Ang grace po kasi hindi naman automatic. Ang grace ay tinatanggap. Available para sa lahat, but if you want to experience, you have to receive it. You have to believe it. Amen. Kaya minsan tatawa-tawa lang tayo, ngingisi-ngisi. Hallelujah. Pero kung panghahawakan natin ng kanyang mga salita, mamamangha ka pa isang panahon, masusurpresa ka na nandiyan na yung pagpapalang dumadaloy sa buhay natin. It's just a matter of time for the manifestation. It's just a matter of time until we see the manifestations. Praise God. Can we say amen? Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Yan sabi niya sa Hebrews 10:36, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. You have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. So, kailangan natin ng endurance. And endurance means patience. Kaya kahit tayo po nasa grace na, hallelujah, ang panawagan sa atin ay magtiis. Magtiis. Magtiyaga. Magpakatatag. Hallelujah. At ang ibig sabihin ng patience or endurance ay hupomone, palasak yan sa The Life Giver. Yung salitang patience. Sabi nga ng mga theologian, ang salitang patience ay ang reyna ng lahat ng virtues ng mga Hudyo. Patience is the queen of all virtues. The queen of all virtues is patience and endurance. Pag wala kang patience, wala kang endurance, hallelujah, kahit gaano kaganda ang pangako, pera na nagiging bato pa. Isang hakbang na lang patungo sa kaganapan, sumuko ka pa. Isang panahon na lang para sa katuparan, umayaw ka pa. Pero kung tayo'y nagtiis at nagtiyaga, hallelujah, maniwala kayo, yung mga pangako ng Panginoon ay tiyak at ganap. They are already yes. You will just have to say amen. It has already been fulfilled, 2 Corinthians 1:21, 20:21. And you just have to be patient enough to wait. Hallelujah. Kailan ba pa sinabing darating ang Panginoon? 2,000 years ago. Sino yung pinakamalapit na pwedeng matupad at maganap ito? Tayo. Kaya kung tayo na yung pinakamalapit sa katuparan, aayaw pa tayo. Samantalang konting patience na lang. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, konting patience na lang.
Amen! Hallelujah! At yung mga pinapangarap mo, magaganap na. Matatapos na yung tiles, 2 araw na lang. Hallelujah! Amen! Woo! Hallelujah! Kaya kung yung pong pagtitiis at pagtsatsaga, reyna ng lahat ng virtues yan eh. At maraming pinagpapala dahil sa paghihintay. Amen. 1998 kinasal, 1993 hallelujah, kung naghintay ka lang. Hindi ka nakapaghintay, hallelujah. Hindi ko na ikukwento ko ano yun, baka mapahamak tayo. Hallelujah. Patience means hupomone. At ang ibig sabihin po ng hupomone, tingnan nga natin yung hupomone. Minsan, hupomeno ang ginagamit. Hupo means under. Mone or meno means stay. So the word hupomono means to stay under. To stay under. Pagsamahin po natin yung stay under. Hallelujah. Amen. Tingnan nyo si Kuya Meno, napaka-patient. Diba si Kuya Meno? Amen. The word hupomone or hupomeno is the ability to hang in there. The hang in there power. Or the ability to stay under any circumstances. Hallelujah. Ang tawag ng iba, staying power. Kaya pag ikaw ay enduring, meron kang staying power. Ang endurance is to stay under any circumstance. Apo, so yun ang ibig sabihin. Pag ikaw ay matyaga, kapag ikaw ay mapagtiis, kaya mong maghintay, kaya mong manatili anuman ang sitwasyon ng buhay. You can be willing to stay under any circumstance. Kahit ikaw ay may pasampasang mabigat na bagay, kaya mong manatili. Kaya yung hindi nananatili at madaling umayaw, walang endurance yun. Hindi yun patient. Pero kapag ikaw ay nandyan sa gitna ng init ng araw, sa gitna ng lamig, hindi ka umaalis, naghihintay ka lang, ikaw ay merong staying power. At mga kapatid, hallelujah, ngayong gabi, I pray na ang bawat isa sa ating sumusubaybay at na nasa sanctuary ay magkaroon ng staying power. You hang in there, hallelujah, under any circumstance in life, stay strong, hallelujah, and stay blessed in the name of Jesus. Praise God, hallelujah. Walang ayawan. Sabi mo nga, walang ayawan. Walang iwanan. Hallelujah. Under any circumstance, mag-stay ako. Hallelujah. Kaya mapalad ang mga nananatili. Amen. Mapalad ang mga nananatili. Praise God. Hallelujah. Marami kaming mga kapatid, kasama dati na hindi na nakapanatili, pinagpapala pa rin. Pero mas pinagpala yung nananatili. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Kami po nila, Kuya Ali, we have been together for 40 years, more than 40 years. And we stayed together. Hallelujah. Kami po ni Kuya Ali sa JIL, hallelujah, magkasama na po kami niyan. At walang iwanan kahit anong nangyari sa gawain ng Panginoon. Kaya si Kuya Ali pinagpala, ako po pinagpala. At marami pa kaming mga kasamang nanatili at pinagpala. May pagpapala sa pag-alis, pero may mas magandang pagpapala sa pananatili. Amen? Amen! Hallelujah! Praise God! So the ability to hang in there. Staying power. Yan po ang ibig sabihin ng praise God. I still have 3 minutes. And I will maximize the 3 minutes. Praise God. At ang sabi po, 37. Ano ba yung sinabi sa 37? Hallelujah. For in just a little while, the coming one will come and will not delay. Praise God. If you will hang in there,
If you will only hang in there, hallelujah, under any circumstance, the one coming will come and will not delay. Darating na ang ating Panginoon. In just a little while, ilang panahon na lang, makikita nyo na yung bahay ninyo, hallelujah. Makikita ninyo yung bagong sasakyan ninyo. Makikita na ninyo yung mga pinagpala nyo, mga anak, hallelujah. Makikita na ninyo, hallelujah, na sasakay kayo patungo ng malayong bansa na, hallelujah. Amen. At makakapiling nyo na rin yung in just a little while. Praise God. Kung hindi tayo naghintay, kung hindi tayo nagtiis, kung tayo umayaw kaagad, praise the Lord. Wala, hindi na natin makikita yan. Amen. Kung may 300 square meter ka, makikita mo yan. Mahahati sa dalawa at pagtatayuan na ng apartment yan. Para may kinakausap ako dito. Hallelujah. Amen. Sabi po sa 38 and 39, and I will close with this. Hallelujah. Sabi po sa 38, and my righteous ones will live by faith. The just shall live by faith. Tayo yung mga righteous eh. We have been made the righteousness of God because of our union with Jesus. And being made the righteousness of God, we live by faith. Hindi ito condition, ito po'y declaration, statement of faith. Na kapag ikaw ay righteous, automatic that you will live by faith. You are not commanded to live by faith to become righteous. Because the righteous shall live by faith. Statement of faith, hindi conditions. Hindi condition na para ikaw ay maging righteous, you have to live by faith. No. The declaration, statement of facts, is if you are righteous, it is automatic that you will live by faith. Because the just or the righteous shall live by faith. Kaso binabaliktad yan at sa under the law, para ikaw maging righteous, you have, no. Bagamat ang faith ay ang requirements to righteousness, maniwala kayo, hindi ka naging righteous because of your faith. Ang righteousness mo ay ibinigay ng Panginoon as a gift. You just access your righteousness because of the faith of God. And that has nothing to do with your good works, not even with your holiness. The just shall live by faith. But I will take no pleasure in anyone who turns away. Hindi nalulugod ang Panginoon kapag tayo'y tumatalikod. Hindi nalulugod ang Panginoon kapag tayo'y umaayaw. At ang panawagan sa atin sa verse 39, and we will close and we will pray, ang panawagan po sa 39, but we are not like those. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka kasama sa mga tumatalikod. Hindi tayo kabilang sa mga umaayaw. Amen! Hallelujah! Hindi tayo kabilang sa mga umaayaw at napapahamak. Sa halip ay kasama tayo sa mga tapat na pinagpapala. Amen. Praise God. So we are the faithful ones whose souls will be saved. Manalangin po tayo. Our loving Heavenly Father, we thank you for the opportunity that you have given us tonight, that we are able to minister your word to your precious people. And Lord God, I pray na ang mga salitang ito ay huwag manatiling salita, kung hindi maging practical sa buhay namin. Ang salita ng Diyos maging relevant. Ang salita ng Diyos maging relevant sa buhay ng bawat isa. Nakalulungkot kasi ng mga salita ng Diyos ay hindi na masyadong relevant sa buhay ng mga tao ngayon. Pero sa amin, kami po'y nagpapasalamat nang bawat salita mo ay mahalaga sa amin. Ang bawat salita mo ay may kahulugan at may kabuluhan sa amin. Nagpapasalamat po kami sa napakasimple at palasak na mga aral, subalit napakahalagang paalala sa amin na anuman ang aming pinagdaraanan, anuman ang aming mga pagsubok, anuman ang aming kalagayan, hindi kami susuko at hindi kami bibitiw at tatalikod agad. Sa halip ay magpapakatibay at magpapakatatag sa aming pananampalataya. Panginoon, tulad ng iyong mga pangako, hallelujah,
Let us not, hallelujah, let us with boldness profess our faith without wavering. For the one who promised is faithful. Help us to consider one another, provoking one another unto good works and unto love, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some is, but exhorting and encouraging one another, especially that now, hallelujah, your days are coming. Father God, help us not to cast and to throw away our confident trust in the Lord. Hallelujah, assuring us of our great recompense of blessings and reward. Hallelujah, help us to endure to the end. Help us to stay under any circumstance. Hallelujah, for in a little while, the one who is coming will come and will not delay. Father God, thank you that we do not belong to those who turn away, but to those who are faithful and will stay. And help us to live by the faith of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan ng iyong mga anak, tulungan mo po silang maging matatag, huwag madaig ng pagsubok, huwag madaig ng mga problema. Sa halip ay magpakatibay sa kanilang pananalig. Yamang ang nangako ay tapat sa kanyang pangako at siya'y maaasahan. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa, mga sumusubaybay sa online at ang mga kasama namin sa sanctuary. And Lord, bless even those who are giving tonight. Hallelujah, yung mga magbibigay at magkakaloob alang-alang sa pagpapalaganap ng mga salita mo, pagpalain mo po sila. Continue to bless everyone tonight, and we just commit and we entrust them unto you, and may they have a blessed days ahead of them in the name of Jesus. Can we just...